of the hearer, Father God, in the name of Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Tunay, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang siyang maghari sa lugar na ito. Kaya, Panginoon, tinataboy namin ang gawa ng Diablo, kaaway sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Kaya may mga anghel mo, Panginoon, na siyang pumilo sa aming lugar, Panginoon, na ito. At alisin, Panginoon, anong gawa ng kaaway, Father God. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa tayong pangalan ng aming Panginoong Jesus. At pagsabi na malakas na Amen. Amen po ka. Hallelujah. Alam niyo po, ito po ay isang istorya na itong babae ito ay napakarami ng trouble. Yung kanyang desperasyon, determinasyon, at deliverance. Makikita po natin na ang kanyang karanasan ay meron din po relate po sa ating buhay. Kung titingnan po natin, kung minsan, ang isang tao, kahit dalangin ng dalangin, minsan parang hindi natutugon ng Diyos ang kanyang panalangin. Tingin niyo po, minsan tinitingnan ko yung isang pananampalataya ng Panginoon. Ano bang kalooban mo? Ang mga pinapanalangin ko, hindi naman po napapangyari sa aking buhay. Di ba may mga sitwasyon tayo ng gano'n? Amen? Praise the Lord. So, meron pong aral doon sa sitwasyon ng babae na iyon sa ating buhay. Sa kanyang karanasan ay nai-relate din minsan natin sa ating buhay sa panahon yun. Ang babae ay desperado na malapitan ang Panginoong Hesus. Sapagkat, sipin mo, ang isang babaeng napakayaman, maraming pera, naubos na ang kayamanan, naubos na rin ang mga doktor, hindi pa gumaling, hindi kaya madesperado. Oh? Wala nang magpapagaling, wala nang doktor na pwede magpagaling, wala na kanilang pera. Oh? Sa tingin mo, ang Panginoong Hesus, nung narinig niya, kung marami pa kaya siyang pera, kung marami pang doktor, may pera pa siya, kahit nandiyan ang Panginoong Hesus, gagawin niya kaya yon? Di ba? Di ba? Kaya minsan, ganun din tao eh. Kaya ko pa. Marami pa kong pera. Minsan, kung ginamit ka na ng Panginoon, may shiran mo, anong gagawin? Di ba, may doktor po ako eh. Kasi doktor lang po ako lalapit. Dapat, alukin mo na, ipanalangin siya para mag-perform ang miracle ng Panginoon, pero hindi. May doktor sila. Kaya nila magbayad ng doktor. Sabi mo kasi, ubusin mo yung pera, ubus yung pera pa. Siguro, last course mo na lang ang Panginoon. Ganon ang nangyayari minsan sa atin. His problem revealed. Ang kanyang problema ay nailabas. Ang problema po talaga niya ay napakarami. Troubled na siya. Tapos wala na siyang pera. Wala na option. Sino ka bang doktor malalapitan niya? Wala na siyang pambayad? Ikaw nga, punta ka sa doktor, wala kang pera. Wala kang doktor, di ka natatanggapin sa ospital. Isa na, aksidente nga kami. Sinabi na nga kami, kailangan namin na 6,000. Siyalis na ho kami, kahit nahihilo kami. Dahil aksidente. Pumunta po kami doon sa libre. Kahit na sira-sira na yung motor, hindi na pa rin hanggang 13. O, di ba? Kung wala ka ng pera, isa talaga last course mo ang Panginoon because yun natin. Ang Panginoon naman, hindi ka na niya itatangin. Ang kapagtataka, ang nakagandahan lang po dito ay kahit ang Panginoon, hindi niya alam. Dahil sa iyong pananampalataya. Physical desperation, her health was gone. Wala na talaga yung kanyang kalusugan. Wala na. Ano ng doktor magbibigay sa kanya ng mag-perform na alagaan yung kanyang katawan? Wala siya magbayad. All the money, all the financial is already gone. Financially desperate, your money was gone. Yun na nga. Spiritually desperate, she couldn't enter the temple. Hindi siya makapasok sa templo. Bakit? Siya po ay tingin sa kanya marumi. Isaw ba yan? Hindi marumi. Ganun po katunti, wala ka sa, hindi ka natanggap sa madla. O, hindi ka makalapit, hindi ka lalapitan. Yung nakakahiya. O, wala ka naglalapit sa'yo, katawakan, hindi ka hahawakan. O, kasi baka kung sinasakal, marumi ka.
Ganun po ang panahon ngayon. She pictures all people apart from Christ. Ngayon po, talagang makikita mo na ang lahat ng tao ay sa Panginoon. Baga, malayo. Oh. Okay, tuloy din sa tayo. Ito yung maganda, a woman determination. Ikaw ba, determinado bumalik? Kung mayroong kasakit. Amen. Okay, actually dito hindi na-apply po sa karamdaman. Ano man sitwasyon mo sa buhay, determinado ka na masolusyonan ang problema mo sa pamagitan ng pananampalataya mo. Amen? Came from behind him and touched the border of his garment. Sabi niya po niya dun sa Mark, sabi po, mag-touch ko lang ang dulo, laylayan, garment of Jesus. Sipin mo, kahit si Jesus di nga alam, di pa niya nakakausap. Hindi tutulad na ibang mga miracle. Sabi niya, tinatanong ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? And this time, kakaiba ko. This is the unique faith. Condition to discourage is from coming to Jesus. Ang dami pong nagdi-discourage, so lumalapit po siya. Talagang itinataboy po siya, huwag kang lumapit. Sapagkat busy, may pupuntahan ang Panginoon Jesus, pupunta kay Jairo, sapagkat naghihingalo na yung anak ni Jairo na 12 years old. Pero hindi siya nagpatinag. Huwag kang patinag sa paglapit mo sa ating Panginoong Jesus. Huwag kang patinag sa iyong pananampalataya, anumang sitwasyon. Sapagkat yan ang magpapalayo sa iyo. Gusto kang ilayo, i-discourage you, do not come near to Jesus. Still, she pressed through Jesus. Hindi siya nga nagpatinag, nagpatuloy siya. No? Talagang wala siyang pakialam kasi hindi naman siya matatas. Ayaw na naman siyang i-touch. Magsabihan lang siya. Pero nagpatuloy siya kasi hindi kaya siya hawakan. Diba? The Lord. If I can but touch his clothes, sa Mark 5:28, ganun lang. Hindi. Mahipo ko na. How's your faith? Diba? Matindi. Mahipo ko na. Hindi alam ng Panginoon Jesus. Hindi na siya nagpaalam, di ba? Panginoon, pwede bang hipuin kita? Yung damit mo lang. Para ako'y gumaling. Mayroon ka pang option. Ito po yung a woman, deliverance. Sa chapter, verse 45-46. Doon na po nangyayari nung na-touch ng woman ang laylayan ng damit ng ating Panginoon Jesus. His deliverance came from contact with Jesus. Actually, the contact sa damit lang, that's okay. Grabe, parang kuryente. This was a touch of faith. Kaya magulang mga kapatid, kung ikaw may problema sa suliranin, wala kang gawin kundi lumapit ka sa ating Panginoon Jesus. Sabi mo, Panginoon, matouch ko lang ang laylayan ng damit mo. Panginoon, wala naman ang Panginoon Jesus, wala naman ang laylayan. But your faith, na lumapit ka sa Kanya, na mapangyari anuman ang hinihiling mo sa Panginoon. Kasi meron po talagang sitwasyon sa ating buhay na kung minsan, klamsi tayo sa ating pananampalataya. Tapos, minsan, sisingit ko pa. Wala naman kung nangyayari. Ito matindi ito. She exercised greater faith than healthy ones around her. Matindi po siya, kumpara po sa iba na nakapaligid sa ibang tao. Na-exercise po niya, greater faith. Kayo ba? Na pinapractice nyo ba na maangkin ang kakaibang pananampalataya mo sa Panginoon?
nais mo, minsan ninanais mo sa sarili mo, to elevate your faith, elevate, itaas ang antas ng iyong pananampalataya. Yung gusto mo pakita na unique, yung pananampalataya mo. Kaya minsan sa tayo puro lang tayo lumaligi. Mga bagay-bagay. Hindi naman talaga doon sa bagay na matutuwa ang Panginoon. Kaya huwag kayong magalit kung hindi niya po binibigay. Dahil minsan ayaw ng Diyos ay kayo mabaka. Kasi ayun po, medyo tayo ng okay doon. But the faith is this one, is the greater faith. Sapagkat ang gusto ng Diyos, lahat tayo ay maayos ang ating kalusugan, maayos ang ating katawan, walang sakit, walang karamdaman. Ayaw ng Diyos na matay ka sa hindi mo pa oras. Gusto ng Diyos, marami ka bang magawa sa Kanya. Gusto ng Diyos, mahaba ang buhay ng isang taong mananampalataya. Dahil pagka gano'n ang mangyari, it is a glorifying situation. Ikaw ay nabuhay ng mahaba. O, di ba? Ay, kapuri-puri ang Panginoon kapag ikaw ay nabuhay ng mahaba. Sapagkat ang Diyos mabuti sa iyong buhay. O. Our Lord responds to her faith. Nag-respond sa Panginoon Jesus sa kanyang pananampalataya. At kahit ang Panginoon Isus, nagulat po siya. Di ba? Di ba kung sino pinagbibintangan niya? May humipo sa akin. Naglaylayan ng aking damit. Nagpagpalo pa si Pedro. Panginoon, ang daming tao dito. May hihipo sa iyo. No? Hindi mayroong humipo sa aking damit. Yung mga nakapaligid, halos hindi nila napuna. No, may humipo. Yung katindi, no? Yung babae na yun, di siya napuna. Siguro, nandito na siya nung napadaan, nasa tabi, di siya pinansin, nahipo siya. No? Hindi niya hinabol na. Naglalakad, habol niya. Siguro, parating pa lang, kumarang na siya doon sa kanyang madadaanan. Ha? Parang diskarte rin siya. Kung lumampas na, wala na din nga sa mga habol. Dahil, nasa sahig siya. Praise the Lord. Many surround Christ who do not touch Him. So marami po sa ngayon na mga mananampalataya na hindi naman po talaga inaabot o hindi ini-exercise ang pananampalataya. Basta masabi ng Kristiyano, tapos na. Ang pananampalataya o pagkagalo-galong sa simbahan ay parang reliyon na hindi naman talaga naniniwala at mananampalataya basta makagalo na. So, a woman declaration. Ito na po yung kanyang pagdideclare na ano yung kanyang kalagayan ng sitwasyon. Her trembling in her testimony. Sinasabi niya, Panginoon, sinasabi niya sa kanyang sarili, ito na yung kalagayan ko. Nanginig po siya. Noong nalaman niya na hindi pala lihim, hindi na ilihim yung kanyang ginawa. Pag-touch niya ganun. Nalaman. Di ba hindi po yun? Kasi mayroon talagang naramdaman ng Panginoon Jesus na hindi po siya. Kaya po, pag kayo lumalapit sa ating Panginoong Jesus, hindi niya yan na parang hindi ka napapansin. Kung seryoso ka, sincere ka na lumalapit sa Kanya, hindi Kanya pabayaan sapagkat ang daming pangako ang Diyos. Pag ikaw ay lumapit sa Kanya, ay tutugunin Kanya. Ang dami siyang pangako. Na siya ay tutugon kapag ikaw ay tunay na nananampalataya na lumalapit sa Kanya. Our words have endured. Kung ano po yung kanyang mga salita, lahat ng kanyang sinabi, come as you are with all your needs. Kaya mga magulang, mga kapatid, lumapit po tayo sa ating Panginoon Jesus. Minsan, ay hindi.
Pa naman po ito eh. Hindi na kailangan. Guess to. Ano to? Kasi kung minsan, mayroong compromise. Yung activities in life, lalo pag minsan sa mga hanap buhay, minsan may shortcut, minsan may compromise. Kaya minsan, dinamadit mo rin sarili mo, hinayaan mo lang na lumabit sa Panginoon. Bakit? May ginagawa kasi. Di mo ba? Ito nangyari minsan. Kaya minsan hindi na ako masyadong kumocomply. Hindi ko babanggit eh. Kasi ninutusan po ako, wala po dokumento. Kulang ang dokumento isasubmit. So, ito po yung Xerox mo, tapos burahin mo na lang yung pangalan at saka address. Ilagay mo yung pangalan at yung address. Lord, sabi ko, my God, lahat natin ang gawain ito, pinalikuran ko na. Tapos ito na naman. Kasi po magaling po ako mag-edit. Drawing sa... Magaling po mag-edit. Kahit pera. Ay, no, statement. Hindi naman po pera. Dokumento. So, yun talagang hesitate po ako. Sabi ko, Lord, pagbigyan ko to, Panginoon, patawad. Pero hindi ito, pwede dire-diretso. Oo. Laging gano'n. Kaya ayoko po, Lord. Kaya minsan, pagkat sinat ako ngayon, hindi ko na binabasa. Kasi alam ko may mapagawa. So, kailangan makaiwas ka sa compromise. Kasi ang paglapit mo sa Panginoon, hindi mo pwedeng ilapit yung mga bagay-bagay kahit hindi naman niya gusto. Sabi po niya, pay no heed to doubters or critics in the crowd. So, yung mga critics, yung mga doubters sa ating buhay, huwag nyo silang pansinin. Ha? Huwag nyo po pansinin ang mga tao na kung minsan, sila pa po yung mga, sabi natin dito, condemn, nagko-condemn sila. Sila pa minsan, sila pa yung parang makakasira sa yung momentum mo, isa pati pananampalataya mo na di-discourage. Hello? Di ba marami kong minsan dahil sa minsan, sabi natin, kapatiran pa kung minsan sila pa nagpropose sa kuras. Minsan, mawawalan tayo ng parang gana. Ayan, Kristyano yan bakit ganun? So, yung mga critics, kaya minsan, mahirap din yung wala kang, ito lang, mahirap din naman kung hindi ka nakikihalubilo. Ang maganda na lang, magtayang kawali ka na lang sa mga bagay na hindi mo dadapat. Tayang kawali, makikita kasi tawag ka. So sa mga tao na nagko-condemn, ang mga tao na nagkikritiko sa kapaligid mo, huwag mo silang pansinin. Kaya minsan yan pamisang yung makakadismaya sa iyo sa paglapit mo sa Panginoon. Diba? Minsan, bis na yung tao na gusto mo makalapit, mawala. Gusto mo makalapit sa iyo, makalapit sa church, makalapit, masyaran mo. Minsan, hindi na. Kasi, may kritiko. Doon po talaga ako medyo, Lord, sabi ko, wow. One time, ako masaya po ako kung may nakakausap po ako habang may sinasakay po ako. Meron po ulit sa pagkalusot yan ng sabi ko, pero hindi po siya Christian. Pero po, i-invite ko sa church. Okay, pagka may tulog po ako ang pan, gusto ko siya magpano ka. Really, doing it. Ginagawa ko po talaga. Kumakausap ako. Kahit yung sa stage 7 sa may nagtitinda. Nung mayroong bumibili, ibig na bibili muna ako, yung bibili, inassist ko. Ay, sige, sis, pagpunta po, masarap po yung pinya na yan. Una po yung nagtitinda. Basta ako muna bumili, sinulungan ko siya makabenta. Bumili. Oo. Tapos doon, yung bibiling ko, sabi ko, gusto kong bumili, kulang yung pera ko. Sige, kunin mo na ito, makano ba pera mo? 35 pesos. Kunin mo na yung tatlong pinya. 35 pesos, tatlong pinya. Sige, tapos pinabahagi ko rin po.
Yung niya na yun. Isa lang tinira ko. Kaya nyo po, binalikan ko yung nagtitinda sa Padista. At may kita mag-church, linggo. Huwag ka muna magbukas. Yun, tumatalo ko kami pag Sabado. Sa Padista, okay naman, sabi ko. At least, sabi ko, magbasa ka na lang po ng Bible. So, napasarap po pagka mayroon kang nakakausap at mayroon akong nagagawa natin yung mga ganong bagay na ilalapit natin sa ating Panginoon. Ang conclusion. Press through Jesus. Magpatuloy po tayo sa ating Panginoong Jesus. Kung minsan po, parang wala ka nang kinakapitan. Kung minsan katulad na po itong babae na ito, na matagal na po inaagasan at wala na siyang pag-asa. Sa ating Panginoon, may pag-asa. Sa ating Panginoon, may solusyon. Kung minsan parang end of the world. Parang end of your daanan na. He was healed from illness. Gumaling po siya agad. Pag-touch po lang niya, gumaling na agad siya. At doon nag-response ang Panginoon sa kanya, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. At siya po ay naging anak ng Diyos. Amen? Talapakan natin ang Panginoon Jesus. Talapakan natin ang Diyos sa buhay. At tunay ko, na siya po ay, kahit siya po ay naglalakad, busy, natutulog. O sabihin natin, ang Panginoon Jesus doon ay busy, ay mayroong kapangyarihan at may nangyayari. Hindi po natin dapat isipin, baka hindi ako tugunin ng Panginoon. Alam niyo lamang po, nasa puso mo ang iyong dapat tingnan. Your heart. At kaano ka kaseryoso, sincere sa paglapit sa ating Panginoon Jesus. Praise the Lord. Sabi po niya, this woman received more than she anticipated. Gumaling po siya at naging anak po siya ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat po sa mga oras ito, Panginoon. Amang Diyos, kung mayroon man po sa bawat isa sa amin dito sa lugar na ito. Ako minsan wala ng pag-asa, parang wala na po aasahan. Panginoon, ikaw lamang po. Patawarin mo po kami kung minsan po, Panginoon, ay nagre-rely po kami sa aming mga sariling lakas. Nagre-rely po kami sa mga bagay sa aming sarili, aming kakayanan. Panginoon, patawarin mo kami. Panginoon Diyos, sa mga oras nito, ano man may sakit, karamdaman sa mga oras nito, Panginoon, aking pinalapit sa iyong banal na harapan, Panginoon. Panginoon, hipuin, ikaw ang humipo, Panginoon. O God, nabigyan ng kagalingan, ano man sakit, karamdaman. Kung mayroon man problema, suliranin sa pinansyal, Panginoon, I pray, O God, idaloy mo ang pagpapala sa kanyang buhay. Open the windows of heaven, Father God, the Lord, ibuhos mo ang pagpapala. Panginoon, ganun buksan mo, Panginoon, pinto, na mabigyan mo mga opportunity, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, in the name of Jesus, you're Jehovah Jireh, our provider. And you're Jehovah Rapha, our healer. Oh Lord, we trust you. We believe in you. And we have faith unto you, Lord, Father God. Walang imposible sa iyo, Panginoon. You will always make a way where there seems to be no way. Father God, walang imposible sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, O God, kung ninadakila ka, Panginoon, sa aral namin natutunan sa babae ito na 12 years na inaagasan. Father God, tunay, Panginoon, attitude niya, Panginoon, ganda yung attitude ng mga apostol sa panahon na yun. Lord, ang mga apostol pa, Panginoon, ang panahon na yun, na siya nagtaboy sa babae na agasan. Lord, Father God, ano ba mga kritiko, Panginoon, na sa aming paligid na hindi naman dapat pakinggan. Panginoon, tuloy namin, Panginoon, O God, ang lumapit sa iyo, manampalataya sa iyo, Panginoon. Father God, sa mga oras na ito, strengthen our faith, O Lord. Father God, salamat po. Hallelujah, hallelujah. We give you glory, we give you honor, and we give the praise unto you. Hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name, lahat ng anak ng Diyos, magsabi ng malakas na Amen.
Maraming salamat, Pastor Edward, sa pagbabahagi ng mahalagang mensahe ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa ating operatory sa pangungunahan po ni Sister Marie. Praise God, hallelujah. Dako na naman tayo sa ating mga kaloob. Bago tayo magbigay ng ating kaloob. Sa 2 Corintios 6:7-8. Ito ang ibig kong sabihin, ang magtatanim ng kakaunti ay ang ani ng kakaunti. At ang magtatanim ng marami ay ang ani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Amen. At sabi dito sa salita ng Diyos, ang magtatanim daw ng kakaunti ay aani ng kakaunti. Ibig sabihin, kung nagbibigay tayo sa Panginoon, kung talagang pinagpala naman tayo, tapos Maria lang pinagkakaloob natin, si Lord na ang bahala sa atin. Amen? Siya na ang magbabalik sa atin. Ngunit kung tayo ay pinagpala, dapat sana ay ipagpalain din natin ang Diyos. Amen? Dahil alam naman natin na kung ano ang pinagkaloob ni Lord sa atin, tayo ay pinahawak lang sa atin yung mga blessing. Kung mabuti ba tayong nakahawak ng blessing, amen? Kung hindi ba tayo ay madamo sa Panginoon at sa ating kapwa. Alam naman natin pala na yung kapwa natin ay walang-walang talaga. Pwede tayo tumulong. Amen? Kasi binigay sa atin ng Panginoon yan para hindi lang sa sarili natin yan. Para magamit din yan sa pagkawang gawa. Lalo na sa church, sa mga, hindi na sa kapatiran, kahit sa mga kapitbahay natin, kung alam naman natin na walang-walang talaga. Pwede tayo tumulong. Kasi sabi niya, sa pagtatanim yan pagtatanim. Kung nagtatanim daw tayo ng marami, aani tayo ng marami. Yung pagbibigay natin sa kapwa natin, pagtulong sa church, ibig sabihin niya, nagtatanim tayo. Amen? Itinatanim natin yung mga kaloob na pinakaloob sa ating Lord. Hindi lang sa kung gusto mo lang tulungan. Lahat na tayong pinipili. Ang bawat isa daw magbigay sa sariling pasya. Sariling pasya, malaki na naman yung binigay mo. Masama naman ang loob. Para nanghihinayang ka, walang pinipili na matatalya. Dapat daw, may galak tayo na magbigay. Amen? Kahit malaki man yan o maliit, galing sa puso natin yan. May galak tayo magbigay, masaya tayo magbigay. Alam ni Lord ang puso natin kung tayo ay nagbibigay. Kaya pagpapalain niya yung mga pusong magbigay na may galak. Amen? Kaya doon nasusukat. Isa yan sa ating kuha na tayo ay isang tunay na mananampalataya kapag nagtatanim tayo. Hindi lang sa kapwa natin mananampalataya, kundi sa lahat na nangangailangan ng tulong natin. Kung wala tayong maitutulong, prayer lang. Number 1 na yan, amen? Pag-pray mo yung kapwa mo na mahihikuin na tao na tutulungan siya sa kanyang kahirapan. Amen? O, tumayo tayo, hawakan natin ang ating kaloob at pag-pray natin. Praise God, hallelujah, o we praise the Lord, glorify your name. Exalt the Father, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Lord Jesus Christ, dito ang aming mga kaloob, Lord Jesus Christ. Ikaw, Lord, na nakakakita kung ano ang mga source of income namin, Lord Jesus Christ. Kung sa pagtatrabaho, Lord, ingatan mo po ang mga anak sa pagtrabaho, pagpunta sa trabaho, pag-uwi, Lord Jesus Christ. At i-bless mo po, Lord, ang mga kumpanya na karoon lang sa trabaho, Lord. Upang sila din, Lord, ay mag-bless, Lord,
umintuhan sila o taasan sila sa kanilang sahod ni Jesus Christ. Kung sa pagbibigyan ng Jesus Christ, i-bless mo po Ama, ang business ng iyong mga anak, Lord Jesus Christ. Ito po ay lumago, Lord, at maraming mga customer, Lord, na katangkilik, Lord, sa business kung ano man, Lord, business ng mga anak ni Lord Jesus Christ. Hallelujah. At ang naghahanap, Lord, ng trabaho ng iyong mga anak, Lord. Pagpalain mo po sila, Lord, na makatagpo sila, Lord, ng trabaho na hindi, Lord, sagabal ang araw na linggo, Lord Jesus Christ. Wala kami magawa, Lord, pinakasaan po, Lord. Pagpalain mo po ang mga kamay na mapagbigay, Lord. Lalo pa, Lord, sila, Lord. Maging sa tayo, Lord, spiritually, physically, at materially, Lord Jesus Christ. Ama, wala kami magawa, Lord, kung sa buhay namin. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, Lord, sa aming mong pangalan at pangalilan, sa pangalan ng Panginoong Isus. Amen. Hallelujah. Salamat sa iyo, aming Panginoon. Ako'y inibig mo, kasi ang iyong ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahalin hiyas, ikitong nilubo. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, Ama ay gamitin. O lamang Ama, wala nang iba pa kung hihingin. Aking hinihintay ang iyong pagbabalik nang makapiling ka at maaking lubog. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya na maipagkaloob, mamahalin hiyas, ikitong inupo. Ang tanging
panalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa'y gamitin. Ito lamang naman, wala na iba pa. O hinihingin. Ang sino mang kumakain ng tinapay at uminom sa salo ng Panginoon ng dinarapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago kumain ng tinapay at uminom sa salo. Sapagkat ang sino mang kumakain at uminom ng hindi pinapahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Ito ang dahilan kung bakit may hina at masasakitin ang marami sa inyo at may ilang namatay na. Kung sisiya sa atin muna natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit kung hinatulan tayo ng Panginoon, tayo itutuwid niya upang hindi tayo maparusa kasama ng sanlibutan. Ang pagkukumunyon, mga kapatid, hindi siya yung gaya-gaya lang tayo dahil may komunyon. Kailangan pahalagahan natin ito. Ito po yung huli, ito po yung sakramento, ito po ay banal. Hindi natin ito parang ano lang. Meron po akong experience na nangungunyon, amoy alak. So, lasinggo siya, nagsimba, nangungunyon. So, simula noon, na-declare kami na doon sa church sa pinanggaliman namin na yung hindi na bautismohan at hindi na bumuhay sa araw ng Panginoon, hindi mo na magpapabautismo. Ganun po yung ibang church din. Sa atin, hindi naman tinilita at wala namang gumagawa ng ganun. Pero po, halimbawa po, meron tayong ginagawang buhay na namumuhay tayo sa kasalanan pero hindi na namumumyon tayo at hindi natin itinigil. Hatol daw po rin sa sarili. Lalo lang natin pinabibigat at naging sanhipa ng pagkakasakit ng ating spiritual and physical. Yung iba nga sanhipa ng pagkamatay. Bakit? Hindi o ginagawa lang na laro o anuman pakikisama lang yung pagkukumunyon. Ang pagkukumunyon na napakahalaga, pamumuhay na may kabanalan sa harapan ng Diyos. Kaya hiningiho natin sa Panginoon ang tawad anumang kasalanan ating gawa sa isip, sa salita, sa gawa. Hingin po natin muna bago tayo mag-pray. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, ay lumambot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpereperaso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin. Kaya hindi naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ng saro ito ang bagong tipan na pinatitibay ng aking dugo. Kung inumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng sarong ito, ay pinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling niyang pagparito. Tanggapin po natin. Let us pray. Salamat po, Panginoong Diyos, sa iyo po sakripisyo sa amin. Muli namin inaalala, Panginoon, ang iyo pong pag-ibig sa amin, Lord. Sa pamagitan ng pagtitik ng tinapay at sarong ito, muli namin inaalala, Lord, ang muli mong pagbabalik at ang iyong pangasakripisyo ginawa para sa amin. Na kami mayroon po katiyakan ng kaligtasan ng dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong habag at biyaya. Nagpapasalamat po kami. Patuloy yung pag-alapit sa aming mga puso, ang aming mga pananampalataya, Father God. Salamat po sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen.
Tumayo po ang lahat para sa ating closing prayer. Yes, Lord God, hallelujah. Maraming makapangyarihan. Tumingat kay dakila sa lahat ng Panginoon. Kami nagpapasalamat, Panginoon, sa isang matagumpay na araw ito, Panginoon, na nasimulan po namin ang araw ito, Panginoon, na kayo ang aming kapilit, Panginoon. Salamat po sa mga taong ginamit ninyo, Panginoon, sa inyong panambahan mula umpisa hanggang sa matapos po ang banal na gawain, Panginoon. Salamat po sa pag-iis po sa bawat isang narito, Panginoon, para makadalo po sa inyong gawain. Lord God, salamat po sa walang sawang pag-iingat at paggabay ninyo sa bawat isa sa amin. Sa amin pong pag-uwi ngayon, Panginoon, naniniwala po ako, Panginoon, na kung ano man ang daladala namin mga hinanakit, Panginoon, mabibigat sa damdamin, Panginoon, tampo, Panginoon, mga inis at galit sa aming mga puso, Panginoon, ay inyo po itong lilinisin, Panginoon. Kami pong lahat na narito, Panginoon, ay umuwi na po ng kagalakan, Panginoon, dahil Kristus po na inyong pagpapala, Panginoon. Salamat po sa walang humpay na pagmamahal niyo ba para sa bawat isa sa amin. Sa inyo po ang lahat ng papuwit pa sa salamat, Panginoon, sa pangalan ng inyong anak, Jesus. Amen. Mamalo talaga ako. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. His worthy of glory, His worthy of honor, His worthy of power and all of praise. His name is exalted far above the earth. His name is high above the heavens. His name is exalted far above the earth. Give glory and honor and praise of His name. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. No other name but the name of Jesus. His worthy of glory, His worthy of honor, His worthy of power and all of praise. Itaas natin ang ating mga kamay kay Lord. Pakita naman na ito muli o Diyos sa iyong mga anak. Nagtataas kami ng kamay bilang tanda ng aming paniniwala na ikaw o Diyos lamang ang makapibigay ng mga pagpapala spiritually, materially, physically, Panginoon. O Diyos, yung pagpapalain ng iyong mga anak, Lord, Panginoong Diyos, una ang aming mga physical, Lord, bigyan po kami ng kalusugan, ng pangangatawan, ayusin mo, Panginoon, sa aming mga katawan, yung mga sakit at karamdaman, kung mayroong kita po, Panginoon, naniwala po kami na ikaw po ang aming dakilang manggagamot, Panginoon. I-bless mo ang aming mga physical, aming mga kalusugan, proteksyonan mo kami sa lahat ng ulit, sakit, karamdaman. Pwede po, Diyos, ang espiritual na pagkatao, basbasan mo, dakilang Ama, patuloy mo pag-alamin ang aming pananampalataya, inyong palabuin, inyong pagtibayin, o Diyos. Pwede po ang material needs namin, Lord, para sa sino man at business, patuloy mo palabuin, dakilang Diyos.
Pwede po ang magandang ng buhay, pagpalain mo ang kanilang mga kinikita, sahod, mga alawan. Pagpalain po kami, Panginoong Diyos, sa lahat ng espiritu namin buhay pa mo, ipagpapala rin po kami sa iyo. Sa ngalan ng Ama ng Anak, at sa pamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Amen. Morning everyone. God bless you po. Huwag mo na kayo umuwi at meron tayong kaunting tinapay dyan sa kapsalungan. May kunting Diyos. Kumain tayo kahit sa isa. Okay, umuwi na kinakain. Oh. Kain mo na kayo tinapay. Kasi ibig sabihin, ang pasok niya talaga next year pa. Kasi September na eh. Diretso na pa naman pang 5. Kasi busy kayo yung 5. Hello. Pati na kayo ni Meme yan. Sabi ko kayo ni Meme. Pati na kayo ni Meme. Alam mo na. Pati siya tigas. Pati na kayo sa food yan nung ano ko weekend. Ano kasi, di ba sabi ko, na, eto mga bata. Punta pa rin ako. Sabi ko, yan Juice pwede, juice? Juice? Pwede? oo, sabi siya sa atin si ano, si Smile. Kasi gusto namin Kalimete din daw siya, wala siyang alam na ano. Neckline, ayun, that's right.